At heto, dumating na nga ako dito sa lupa na paglilinisan ko. At bumili na rin ako ng aking merienda. At bago ako trabaho, magme-merienda muna ako, guys. Ito nga pala yung mga nalinis ko nung isang araw. Ayan, nagtanim-tanim na rin ako ng saging, gabi, at yung papaya ko may bunga na. At nagtanim din ako ng rambutan dito sa side. Ayan, 6 na piraso. Ayan, rambutan yan. Hanggang doon. Ayan, at hinalera ko na dito. At yung isang araw naman, ayan, nagputol ako ng mangga ko dahil nga yung gutter sumasayad. Kaya pinagpuputol ko na yun dito, yung malaking mangga na to. Ayan, ng aking mga tanim malalaki na. 2016 ko pa ito tinanim. At ayan, nagsilaki yan at namumulaklak na. Bubunga na sila. At ngayon ay maglilinis tayo. Ayan, tatamnan pa natin yan, guys. Ayan, medyo malaki-laki rin nabili ko na lupa. Ayan. So tayo na't magmerienda muna ako. Bago tayo mag-umpisa at magwawalis-walis ako dito para luminis na naman ito. Magdidig ako katapos kong kumain. Yan ang nabili ko na lupa at likod. Ayan. At bukod sa nakabili ako, meron din naman akong parte na lupa sa aking amain na namana. Iba pa rin yung makapag-invest tayo, lalo na sa abroad. Di natin alam yung ano natin, kung tatagal tayo. At siyempre mag-invest tayo para meron tayong in the future, meron tayong napala, naipon sa ating mga pinagpaguran, di ba? So ayan, guys, kain tayo muna. Nakabili pala ako ng kamote Q saka banana Q. Ito yung aking merienda bago ako magtrabaho. Kain po tayo. Bismillah. Ang mahal na nito, guys, alam nyo, 20. Noon 5 piso lang yung ganito na isang stick na ganito. Bagay, tagal na lumipas yun. 15 taon na. Hindi ba naman tataas ang presyo? Kain po tayo. Bismillah. Medyo mainit pa itong nabili ko na kamote ko. Magdidig tayo dito sa aking bakuran. At magtatanim-tanim pa ng yung pinagpuputol ko na malunggay. Ililipat natin at tatanim din sa likod. At isang araw magbabakod ako. Pasamantala, second wire muna. Pagbalik ko din ng 2 taon, baka mabakod na siya. Wala pa tayo masyadong ipod, guys. Alam nyo naman. Kailangan pagsunikapan natin makaipon. Alam nyo, guys, ang nabili ko na lupa, dati 1,000 square meter per square meter. At ngayon nasa 4,500 na ang presyo ng per square. So, di ba? At meron na tayong na-invest, na-ipon. Kasi lumalaki ang value ng lupa. At yun ang nabili ko sa unang mga, hindi unang pala, mga 5 taon na pag-stay ko sa Saudi. Yan, binili ko yung lupa. Bukod sa mga anak ko, may lupa naman ako, guys. May bahay na rin. At siyempre, iba pa rin yung mabibili natin. Pagdating ng araw, di ba? Meron tayo na invest. In case of emergency, kailangan natin ng pera. Itong lupa, mabilis na mabenta. Siguro, hindi ako nagkakamali. Kulang sa kalahating milyon na itong peso ngayon. Noon, nabili ko ito na per square meter, 1,000. Ngayon, nasa 4,500 na yata. Tumataas kasi. Yung iba nga, per square meter, minsan nasa 5,000, 6,000, 7,000. Conforme po sa location. Kung maganda yung location ng lupa mo, near the highway, dito kasi sa loob, mababa pa nga ito. Yung iba, per square meter,
Nasa minsan 8,000. Ayan. Namiss ko itong mga pagkain na to guys. Lalo na yung itong kamote Q, banana Q. Sa Saudi wala kasing ganito na pagkain guys. Kaya ilang taon na rin ako hindi nakakakain ng ganito na pagkain. Namimiss ko. Matamis siya. Ito yung banana Q. Tapos kung kumain tayo lang ng konti, magwawalis ako, magdidilig, magtatanim. Meron pa ako mga taniman din na pipuputol ko na malunggay. Matagal ang busog nitong pagkain na ganito, mura lang. Nasa 1 real 50 halala lang ang peso nito. Wala pang 2 real to, diba? Ang tapos ng tambo ko. Malamig. So ayun guys, natapos yung aking ganyan niya. At eto guys, magwawalis muna tayo dito sa mga ilalim ng aking mga tanim ng mangga, santol, kalamansi, guyabano, cherries dito sa ilalim ng puno dahil marami na naman na hulog na dahon. Yan, para luminis kasi dito napakalamok. Kaya yan, isang araw nagsunog-sunog ako dyan sa gilid. Napakaraming sukal nung isang araw dito, puro damo. Buti nga na ngayon nalinis na eh. So ayan, magwawalis ako dito muna guys. Usahin natin yung pagwawalis dito sa ilalim ng puno. At tatambak ko dyan, susunugin natin dyan para mausukan itong mangga at mamunga.
Ayan, malinis na rin dito. Ayan, nakikita nyo naman, no. Nagwalis ako dito maghapon. Ang sakit ng paa ko, guys. At ang, ayan, pati dito sa hangganan ng lupa, lininis ko na. Ayan, hanggang doon sa dulo. At dito, ito nga pala yung hangganan ng lupa. Ayan. Muson. At hanggang doon. Ayan. At may mga muson dito sa dulo. Yan ang ipapabakod natin, guys, ngayon. As of now, wala pa. Linagay ko muna itong mga bakod na mga, yan, yung malunggay. At ito yung muson na hangganan nitong sa dulo. Ayan. Hanggang doon. At itong sa side ko yan, nakabakod na hanggang doon din sa dulo. Ayan. Malinis na siya, guys. Talagang pinagpaguran ko to maghapon at katatapos ko lang magwalis, magtanggal ng damo ng isang araw. At ayan, tinambak ko muna dito. Mga ilang araw babalikan natin yan at sisilaban. At dito yan, nagsilab ako dyan. At yung ibang mga malunggay na malaki pinagpuputol ko at mga sanga tinanim ko uli dito. Ayan, at magtatanim tayo ng ubi dito. After 2 years, maaani natin uli. Ayan, guys. So, aalis na ako. Maghapon na rin ako nagtrabaho dito. Kung ilang kilometro ang aking uuwian sa bahay. Pumunta lang ako dito, maglinis, magtanggal ng damo. Ayan, at malinis na, guys. Tingnan ninyo. Mga ilang araw babalikan ko niyan at magwawalis-walis tayo. Nagtanim na rin ako ng gabi, ayan sa side. Ayan, at nagtanim na rin ako ng malunggay dito sa halera. At ayan yung kamyas ko, saging. Hindi ako nagtanim ng malaki dito dahil dito magpapatayo tayo ng bahay. Paupano apartment dito sa lugar dito. Kahit 3 butas lang na paupaan. Tapos ayan, tanim na ako ng mga halaman, yung rambutan sa 2 at 5 yan hanggang sa dulo. Ayan. At ayan, may atis ako. Suha. Itong malunggay, malaki na, guys. Kailangan putulin na natin. Pero yung kuryente nakaharang, baka masira. Mga ilang araw at merong hagdanan akyatin ko ito puputulin. Yan din akong makopa, yan namumunga na rin, kastanyas, yung atis. Dito mga saging, mangga. Marami dati akong mga tanim dito ng atis na kalera dito. Saka langka, kasoy, kuyabano. Dahil nga lumaki sila. Diyan mayroon ako nakatanim na langka, diyan pinutol. Nandyan lahat. Dito kasi sa kapitbahayan, nasisira yung kanilang mga gutter. At malalaking puno dito, hindi pwede. Kailangan dun sa likod. So, ayan, guys. Tayo na. Alis na tayo. Uwi na tayo. Tapos na yung paglilinis ko dito. Mga ilang araw ay babalik ako. Magwawalis-walis pa rin ako dito, guys. Dito sa likod, halos hindi mo maaninhagan sa sobrang kapal ng damo dito. Damo dyan, kalat. Ayan, nalinis ko na. Ito yung sa bahay ng kapatid ko. Hindi pa rin yan napatapos. Tingnan nyo naman, no? Doon pa. Hindi ko pa nasisilaban. Yan, may kawayan kami. At natuyo na yung dahon niya. Press ko dito sa likod, guys. Kung magpapahinga ka may duyan. Ma-press ko dito mahangin. Nagtanim ako ng malunggay. Yan. Pinambakod ko muna. Dahil wala pa akong pambili ng materyales. Siguro tapos ng 2 taon, doon natin siya babakuran ng hollow blocks. As of now, wala pa akong pambakod dahil may malaki-laking gastusin ito para pabakod natin. Ayan. Hanggang doon sa dulo. At lalagyan muna natin ng cyclone wire yan. Pansamantala, yan yung magiging poste nila. Hanggang yan sa dulo at ayan, malinis na yung ating paligid. At itong aking malunggay yan, tumutubo na.
Ito matagal na itong naitanim. Diyan ako kumuha ng mga sanga-sanga yan. Pinapuputol ko at hinalera dito sa side ng aking lupa. Ayan at para pansamantalang bakod. Ayan at lalagyan natin ng cyclone wire yan. At hindi na ako nagtanim ng mga iba pang mga puno na malalaki kasi dito sa sentro, dyan magpapatayo ng bahay o paupahan dyan sa side na yan. At itong mga puno na yan ay hindi ko na siguro puputulin para maging presko. Pahingaan ko na lang dyan pag tapos na yung aking kontrata. Dyan, paduyan-duyan lang tayo dyan. At nagtatanim-tanim muna tayo. Yan muna yung aking updated sa bakasyon ko dito sa Pilipinas. Hanggang dun sa dulo yung aking lupa. Yun yung meron malaking puno na malunggay. Ayan guys. Medyo napreskuan na yung mata ko at nawala na yung mga damo-damo dito. Ayan nagtanim-tanim ako ng mga gabi muna dyan. Dito, yung mga inano dito. Dinagay ko ng mga malunggay. Tataniman natin ng ubi. Para after 2 years, meron tayong ma-harvest na ubi. Ayan. At ito yung mga puno na natanim ko, lalaki na guys. So, at namumulaklak na. Ayun may mga bunga-bunga na. Pero kung hindi ito natapyasan, siguro napakarami ng bunga nito. Dahil nga yung gutter nila lumalampas, kaya pinutol. Yan, medyo malaki-laki na yung mga puno na ito guys. Mga mangga yan. Dinamulag, piko, at saka yung mangga sa Saudi, Alfonso. Alfonso mango yan guys. At yung mga cherry ko, ayan, namumunga na rin. Alam mo nyo ba yung cherry na maliit na kulay pula? Yung ginaganon. Ito yun guys. At ayan, may mga hinog na sa taas. Mataas siya. Kailangan putulin natin para magsanga siya. Sobrang taas na itong cherry ko. At itong aking mga kalamansi ay namumunga na rin yan. Isang araw ay nakaharvest na tayo ng kalamansi dyan guys. Dahil nga lininis ko, sinunog. Tinanggal yung mga kalat-kalat dyan. Ayan yung mga ko guys. Kalamansi. Ang laki na Pag namunga to, sobrang dami, parang Christmas tree. Sa dami ng bunga, dahil malaki siya. Kulang lang sa dilig guys. 10 years na itong kalamansi. At dyan, nagtanim-tanim tayo ng malunggay hanggang doon sa dulo. At dito sa likod, ayan, nilinis ko rin. Sobrang kalat, hindi kasi naglilinis yung kapatid ko. At ako na lang naglinis. At meron kaming kawain dyan. Isang araw kumuha ko ng labong. Diyan ko tinambak yung pinagputulan ko ng mangga. Susunugin natin yan kasi kung susunugin ko dito, baka mamatay na naman tong aking kalamansi. Tingnan nyo. Huwag sana magtampo at mamatay. Ayan, at nasunog siya. Pero nag-uusbong-usbong na maliit na dahon. Hindi naman siya namatay, totally. Ayan, at yung santol ko, ayan. After siguro mga 2 years mamumunga na to. Namumulaklak na pala. Yan yung Bangkok. Ayan. Kailangan nating magtatanim ng mga punong kahoy kasi darating ang panahon o araw nakaharvest tayo, hindi na tayo bibili ng mga prutas na kakainin natin. At dito yan, yung mga manok ko, diyan ko sila papakawalan. Maglalagay tayo ng cyclone o magpapabakod tayo dito. Pwede natin silang pakawalan, mag-alaga at pwede na tayo mag-farm ng dito, yung quail, yung pugo. Dahil tahimik dito siguro maglalagay tayo ng puguan. Business na rin guys. Hindi ko alam, basta plano pa lang. As of now, hindi naman siguro masamang magplano. Marami akong plano guys. As of now, dahil nandito pa tayo at nagbakasyon lang. Pag nag-exit na tayo, for goods na sa Saudi at pabalik na dito sa Pilipinas, napag-umpisa na natin kung ano yung dapat natin. At as of now, yan, plan pa lang ako. Wala pang sure kung ano yung gagawin natin na business. So, ayan guys, updated pa lang po sa buhay-buhay ko pa rin dito sa Pilipinas. Bakasyon ko po. God bless.
At ayan, pagod na pagod ako. At natapos ko rin itong nadamuhan. Ayan at winalisan. Sobrang pagod at ang init. Buti na lang may mga puno-punong malalaki. Medyo presko, mahangin. Doon sa pinaganohan ko mayroon araw at mainit. At ayan guys, kaya nga muna tayo at mamaya na natin ituloy. Pagod ako. May mga ano ko, ito. Palakol, pala, walis at saka yung kalaykay. Nakakapagod. At ayan, ilang araw ko nang lililinis yan at ayan at nalinis na yung ating lupa. Yung hangganan ng lupa, yung may bahay na konti dito. Yan. Yan, napakalawak hanggang doon sa dulo. Yung meron doon sa merong yung gate na yon, banda rito, yan hanggang dyan yung lupa. Medyo malaki na rin, maayos. Pwede nang pagtayuan ng kung meron kayong gustong pagkakitaan, apartment o bahay paupaan, pwede ito guys. Basta taas tsaka ibaba pwede. So yun ang invest natin. Gagawa ng pagkakakitaan in case na matapos ang aking kontrata. Yan ang aking pag-iipunan. May lupa na. Bali, gagawin na lang natin. Bili tayo ng mga materyales at papagawa tayo ng paupaan o apartment kahit na maliit lang dyan guys. So ayan muna, updated sa buhay-buhay ko pa rin dito sa Saudi Arabia. At ito, updated muna, buhay-buhay ko pa rin dito sa Pampanga. Yung vacation ko, medyo stress pero okay lang, masaya. At least nakikita ko yung mga pinagpaguran ko, yung na-invest ko kahit na paano nakapamili tayo ng lupa. Ayan guys. So ayan muna, updated sa buhay-buhay ko pa rin dito sa Pampanga, vacation 2025. Ayan guys. God bless.